Pinakain ko sila sa palad ko, ngunit laso ng iginanti nila. Habang nagpapakahirap akong buuin ang pamilyang ito, nagpapakasarap siya sa kama ng babaeng pinag-aral ko. Pabigat lang si Rachel, wala siyang silbi. Dinig kong panlalait ng asawa ko. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pagluha. Kukunin ko ang lahat ng akin at iiwan silang gumagapang sa abo ng kanilang kasakiman. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang inang nagising sa katotohanan? Malapit na ma. Konting tiis na lang maipapangalan na sa atin ang lahat ng ari-arian niya at papalayasin ko na ang pabigat na. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Rachel. Nakatayo siya sa pasilyo, sa labas mismo ng bahagyang nakawangwang na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay buong pagmamahal niyang bitbit ang isang mamahaling kahon na naglalaman ng cake na sarili niyang ginawa. 3 oras siyang nagpakapagod sa mainit na kusina upang ihanda ang paboritong mocha cake ng kanyang biyenan para sa kaarawan nito. Ang matamis na amoy ng asukal at kape na kanina ay nagbibigay sa kanya ng tuwa ay biglang nag-iwan ng mapaklang lasa sa kanyang lalamunan. Ang init na nagmumula sa ilalim ng kahon ay tila napalitan ng nakakapasong yelo na gumapang hanggang sa kanyang gulugod. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang asawang si Marcus na prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair habang kausap ang ina nitong si Doña Carmen. Wala sa mukha ng lalaki ang pagiging maamo at responsableng padre de pamilya na lagi nitong ipinapakita sa harap ng ibang tao. Sa halip, isang nakakakilabot na ngisi ng kasakiman ang nakaguhit sa mga labi nito. Isang ilaw mula sa cellular phone ni Marcus ang umagaw sa atensyon ng mag-ina. Sinagot ito ng lalaki at ang boses nito ay biglang naging malambing isang tono na huling narinig ni Rachel noong unang taon pa lamang ng kanilang kasal. Hello, asawa ko. Oo, patapos na kami rito ni Mama. Miss na rin kita. Pupunta ako dyan mamaya. Pagtulog na yung manang sa kwarto. I love you too, Clara. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rachel. Clara. Ang pangalang yon ay nagpabigat ng daigdig na pasan-pasan niya. Si Clara na malayong pinsan ni Marcus. Si Clara na kinupkop niya pinatira sa kanilang bahay at ginastusan sa pag-aaral hanggang sa makatapos ng kolehiyo dahil naawa siya sa kalagayan nito. Ang babaeng tinuring niyang nakababatang kapatid ay siya palang ahas na lihim na sumisira sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Rachel ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Namuo ang isang malaking nakabarang bato sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa nag-uunahang mga luha, ngunit mariin niyang pinisil ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang bigat ng damdaming gustong kumawala. Hindi siya maaaring gumawa ng ingay, hindi niya maaaring ipakita kung gaano kabigat ang kanyang pinagdaraanan. Marahan siyang umatras pabalik sa kusina, maingat sa bawat hakbang upang hindi umugong ang kahoy na sahig ng kanilang lumang bahay. Nang makarating sa ligtas na sulok na ilapag niya ang kahon ng cake sa ibabaw ng mesa ng buong pag-iingat. Walang ni isang bulaklak na ising ang nasira, isang masakit na patunay ng kanyang nakasanayang pagiging perpekto at pagsisilbi kahit patuluyan ng nagiba ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Napatingin siya sa salamin na nakasabit malapit sa lababo. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Nakapusod ang buhok na may ilang puting hibla, walang bakas ng pampaganda ang mukha, at may suot na lumang apron na amoy sibuyas at bawang. Ibinihay niya ang buong kabataan at yaman niya para sa pamilyang ito. Naalala niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na Deed of Absolute Sale sa ibabaw ng mesa ni Marcus kahapon, isang dokumentong pilit nitong itinago nang pumasok siya sa silid. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung para saan iyon. Plano nilang simutin ang lahat ng minana niya sa kanyang mga magulang. Isang malalim at mabigat na paghinga ang kanyang pinakawalan
upang pakalmahin ang nag-aamok na sistema. Hinubad niya ang kanyang apron at maayos na itiniklop ito. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang nabasag nang bumukas ng maluwag ang pinto ng opisina. Bumulaga sa kanya ang matalim na mga mata ni Doña Carmen. Pinasadahan ng matanda ang kabuuan ni Rachel mula ulo hanggang paapuno ng pandidiri at pagmamaliit ang anyo nito. Kanina ka pa ba dyan, Rachel? Bakit nakatunganga ka lang sa kusina habang ang asawa mo ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para may makain kayo? Mataray na bungad ng kanyang biyenan, hindi alam na ang lahat ng kasinungalingan nila ay nakatatak na sa utak ng manugang. Sa pagkakataong ito, napatitig si Rachel sa matanda. Paano niya haharapin ang mga halimaw na ito nang hindi isinusuko ang natitirang piraso ng kanyang dignidad? Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Rachel nang magtama ang kanilang mga mata ni Doña Carmen. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding puot at takot, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang anyo. Hindi pa ito ang tamang oras upang magpakita ng kahinaan. Dahan-dahan niyang iniangat ang box ng cake. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng krus na pasan-pasan niya. Pasensya na po, ma. Kararating ko lang po galing sa kusina sa baba. Medyo nahirapan lang po akong balutin itong cake para sa inyo. Mahinahong tugon ni Rachel, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang kumatal na tila isang marupok na lamat sa isang mamahaling florera. Huminga ng malalim si Doña Carmen, isang buntong hininga na puno ng pagkainip. Abadalian mo na riyan. Gutom na kami ni Marcus. At siguraduhin mong hindi masyadong matamis iyan. Alam mo namang kailangan kong mag-ingat sa asukal. Sumunod si Rachel sa loob ng silid-kainan. Ang bawat hakbang niya ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang tanghalian ng linggong iyon ay isang masakit na dula-dulaan ng pagkukunwari. Nakaupo si Marcus sa kabisera. Ang mukha nito ay bakas ang kapaguran na dati ay inaakala ni Rachel na dahil sa labis na pagtatrabaho para sa kanila. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang pagod na yon ay galing sa paglalaro sa dalawang mundo sa pagtataksil sa harap ng altar ng kanilang kasal. Hon, ang sarap nitong niluto mo. Wala ka talagang katulad sa kusina. Nakangiting sabi ni Marcus habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Rachel. Ang dampi ng kanyang kamay sa balat ni Rachel ay tila isang malalamig na kaliskis ng ahas na gumagapang sa kanyang bisig. Dati ay nagbibigay ito sa kanya ng init at seguridad, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ito ng matinding pagnanais na sumigaw at lumayo. Salamat, Marcus. Maikling sagot ni Rachel. Bawat subo niya ng pagkain ay tila mga tuyong buhangin na mahirap lunukin. Ang kanyang lalamunan ay masikip at ang kanyang tiyan ay parang binaligtad sa tindi ng pagkamuhi. Habang nagliligpit ng mga pinagkainan, hinawakan ni Marcus ang kanyang siko at dinala siya sa isang sulok. Hon, tungkol pala doon sa lupa niyo sa probinsya. Iyong minana mo kay papa mo. Kinausap ko na ang bangko. Kung pipirmahan mo ang transfer of title, mas madali nating ma-invest ang pera para sa college fund ng mga bata. You know, para sa future nila. Tiningnan ni Rachel ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay puno ng maling katapatan. Kung hindi niya narinig ang pag-uusap kanina, siguradong maniniwala siya muli. Ang lahat ng ito ay para sa future ng mga bata. Ngunit ang totoo ay para ito sa bagong bahay na itatayo niya para kay Clara. Ang paggamit sa pangalan ng kanilang mga anak upang makuha ang kanyang ari-arian, ang pinakamalalim na sugat na itinarak ni Marcus sa kanyang puso. Pag-iisipan ko, Marcus, medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Pagdadahilan niya ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Are you okay? Masyado ka sigurong napagod sa paggawa ng cake. Magpahinga ka na muna sa taas. Wika ni Marcus na may halong kunwaring pag-aalala. Hindi na sumagot si Rachel at mabilis na naglakad patungo sa banyo sa ikalawang palapag.
Pagkapasok niya agad niyang nilak ang pinto. Doon sa loob ng malamig na katahimikan ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga balikat. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay tumakip sa kanyang muka upang pigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang ikinukubli. Ang sakit ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanya bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama ay tila mga bubog na sumasugat sa kanyang diwa. Inabot niya ang kanyang pitaka sa ibabaw ng sink at kinuha ang isang maliit na litrato ng kanyang 2 anak, sina Nathan at Sophie. Ang kanilang mga inosenteng ngiti ang tanging liwanag sa gitna ng kadilimang ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung mawawalan siya ng lakas, paano na ang kanyang mga anak? Paano na ang kanilang kinabukasan kung hahayaan niyang simutin ng mga halimaw na ito ang lahat ng para sa kanila? Isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito simpleng sakit, kundi isang matigas at malamig na determinasyon. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naging bakal na bumubuo ng baluti sa kanyang puso. Nang kumalma na ang kanyang sistema, naghilamos siya ng mukha at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mapula, ngunit ang paningin niya ay mas malinaw na kaysa dati. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa kanilang silid. Tulog na si Marcos, ang hilik nito ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bedside table at kinuha ang cellphone ni Marcos. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinatapat niya ang kanyang mga kamay sa screen. Alam niya ang password nito, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Ngunit nang i-enter niya ang mga numero, isang pulang babala ang lumabas sa screen. Incorrect password. Muling sumubok si Rachel, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ngunit kahit anong kombinasyon ng kanilang mahahalagang petsa ang ilagay niya, hindi na bumubukas ang telepono. Pinalitan na ni Marcos ang tanging pintuan na maglalantad sa kanyang mga lihim. Ang maliit na liwanag mula sa screen ay nagbigay ng anino sa mukha ni Rachel, isang anyo ng isang babaeng tuluyan nang itiniwalag sa mundong akala niya ay sa kanya. Paano pa siya makakahanap ng ebidensya kung ang lahat ng daan ay unti-unti nang isinasara sa kanya? Ang mga numero sa puting papel na hawak ni Rachel ay tila mga maliliit na insektong gumagapang at unti-unting kinakain ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa loob ng malamig na bangko, sa gitna ng ingay ng mga taong nagmamadali, nakatayo siya ng tuwid, ngunit ang kanyang kalooban ay parang isang gusaling dahan-dahang gumuguho. Ang joint account na pinaghirapan nilang punan sa loob ng 10 taon ay halos wala ng laman. Ang bawat malalaking halaga na kinuha ni Marcos sa mga nakaraang buwan ay tila mga bakas ng traidor na sadyang nag-iwan ng sugat sa bawat hakbang. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo habang pilit na itinutupi ang bank statement. Ang bawat tupi ng papel ay tila pagyakap niya sa katotohanang sadyang binalak ni Marcos na iwan siyang walang kalaban-laban. Lumabas siya ng bangko at hinayaan ang mainit na sikat ng araw na tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang tunawin ang namumuong yelo sa kanyang puso. Sa gitna ng kalituhan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Gabriel, ang matalinong kaibigan mula sa kolehiyo na dati ay laging naroon upang protektahan siya sa mga simpleng asaran, ang lalaking pinili niyang iwanan noon dahil naniwala siya sa mga pangako ni Marcos. Ang opisina ni Gabriel ay simple ngunit puno ng kapanatagan. Pagpasok ni Rachel, ang amoy ng lumang libro at sariwang kape ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na sistema.
Nakaupo si Gabriel sa likod ng kanyang mesa, seryosong nagbabasa ng mga dokumento, ngunit agad itong tumingala nang marinig ang mahinang pagpihit ng pinto. Rachel. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng gulat, ngunit may kalakip na lambot na matagal nang hindi naririnig ni Rachel mula sa kahit kanino. Agad itong tumayo at nilapitan siya. Anong nangyari? Bakit ka maputla? Hindi agad nakapagsalita si Rachel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa isang iglap, tila bumalik siya sa pagiging isang batang nawawala sa dilim. Gabriel, hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos pabulong na sabi ni Rachel habang dahan-dahang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang siko at maingat siyang pinaupo sa malambot na silya. Hindi ito nagtanong ng marami. Sa halip kinuha nito ang isang electric kettle at nagsimulang magtimpla ng tsa. Ang bawat kilos ni Gabriel ay maingat at tila binibigyan si Rachel ng sapat na oras upang huminga. Ipinatong ni Gabriel ang isang mainit na tasa ng chamomile tea sa harap niya. Inumin mo muna ito. Chamomile, di ba? Iyan ang lagi mong iniinom kapag stressed tayo noong finals. Banayad na sabi ng lalaki habang nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Nagulat si Rachel. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit naaalala pa rin ni Gabriel ang maliit na detalyeng iyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang sandali ng paghilom sa gitna ng bagyo. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay dahan-dahang nagpakalma sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nang mabasa ni Gabriel ang mga dokumento ang mukha nito, ay lalong naging seryoso. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo at ang kanyang panga ay nagtighten. Rachel, seryoso ito. Hindi lang ito basta pagtataksil. This is a calculated financial abuse. Marcus is cleaning you out. Plano niyang iwan kang walang-wala bago siya tuluyang humiwalay. Ang mga salita ni Gabriel ay tila mga dagok na nagpagising sa natutulog na diwa ni Rachel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sa halip na manghina naramdaman niya ang proteksyon ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tutulungan kita, Rachel. Hinding-hindi ko hahayaang tapakan nila ang dignidad mo. Wika ni Gabriel habang bahagyang itinatapat ang kanyang kamay. Sa ibabaw ng kamay ni Rachel, hindi ito direktang humahawak ngunit sapat na upang maramdaman ni Rachel ang suporta at init nito. Ang titig ni Gabriel ay tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa labang ito. Bumalik si Rachel sa kanilang bahay ng may nubagong lakas. Bit-bit ang mga payo at plano na binuo nila ni Gabriel. Ngunit pagtapak na pagtapak niya sa bungad ng pintuan ang kanyang mundo ay tila muling nyanig. Sa sahig malapit sa pintuan ay nakalagay ang isang pares ng pulang sapatos na may matataas na takong. Isang pamilyar na sapatos na madalas niyang makita sa mga paa ni Clara noong tinutulungan niya pa ito. Mula sa loob ng kanilang sala, narinig niya ang malakas na tawa ni Doña Carmen na sinasabayan ng malambing na boses ng isang babaeng tila nagmamay-ari na ng buong pamamahay. Napatigil si Rachel, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa doorknob. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay nasa loob ng kanyang sariling tahanan, humahalakhak, kasama ang kanyang biyenan habang siya ay wala. Paano niya haharapin ang dalawang babaeng ito na walang awang ninakaw ang kanyang kaligayahan sa loob mismo ng kanyang sagradong espasyo? Ang pulang sapatos na naiwan sa bungad ng pintuan ay tila isang bukas na sugat na humahamon sa katatagan ni Rachel. Ang bawat hakbang niya papasok sa sariling sala ay tila paglalakad sa isang bitag na sadyang inihanda para sa kanya. Ang matinis at mapang-uyam na tawanan ni Doña Carmen at Clara ay pumuno sa bawat sulok ng silid, isang tunog na mas masakit pa sa sampal sa kanyang pisngi.
Nakatitig si Doña Carmen kay Clara nang may paghanga abang ang huli ay prenteng nakaupo sa paboritong sofa ni Rachel, hawak ang isang mamahaling baso ng juice. Pagkakita sa kanya hindi man lang nagabalang tumayo ang dalawa. Sa halip isang mapanuring tingin ang ipinukol sa kanya ng kanyang biyenan. Ayan na pala ang dakilang asawa. Wika ni Doña Carmen, ang boses nito ay puno ng kamandag. Mabuti pa itong si Clara. Kahit pagod sa opisina, ay dumaan pa rito para ihatid ang mga importanteng papeles ni Marcus. Hindi katulad ng iba dyan na buong araw lang naghihintay sa loob ng bahay. Ngumiti si Clara, isang nangiting tila isang maamong tupa, ngunit may itinatagong pangil ng isang lobo. Ate Rachel, pasensya na po kung naabala ko kayo. Alam niyo naman si Marcus masyadong perfectionist sa trabaho, kaya kailangang maihatid agad itong mga files. Naramdaman ni Rachel ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang mabalasik na paalala ng kanyang panunukso. Salamat sa paghatid, Clara. Napakabait mo talagang pinsan sa amin. Tugon ni Rachel, ang kanyang boses ay malamig at matigas na tila bakal. Isang nanginginig na ngiti ang kanyang ipinaskil, sa kanyang mukha isang maskara ng pagtitimpi na tanging siya lamang ang nakakaalam ng bigat. Ay Ate Rachel, huwag niyo na po akong pasalamatan. Pagpapatuloy ni Clara, habang dahan-dahang sumisimsim sa kanyang baso. Sabi ko nga kay Tita Carmen, bilib din ako sa inyo. Kasi ako hindi ko yata kayang maging housewife lang. Pakiramdam ko kasi kapag wala akong sariling career at pera, para akong pabigat sa paligid. Ang swerte niyo po dahil pinagtitiisan kayo ni Marcus. Ang bawat kataga ay tila isang mitya na nagpapaninga sa puot sa dibdib ni Rachel. Ang kanyang panga ay nag-tighten at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa halip na sumabog, huminga siya ng malalim at tiningnan ang dalawang babae ng diretso sa kanilang mga mata. Iba-iba kasi tayo ng prioridad sa buhay, Clara. Banayad na sagot ni Rachel. May mga taong masaya sa pagbuo ng pamilya at may mga tao namang masaya sa pangunguha ng hindi sa kanila. Ang mahalaga, nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi, di ba? Bahagyang natigilan si Clara, ang kanyang pilit na ngiti ay tila naging isang seryosong guhit. Bago pa makasagot ang dalawa, mabilis na tumayo si Rachel at kinuha ang basong ginamit ni Clara. Sa loob ng kusina, tiningnan niya ang basong may bakas pa ng lipstick ng babae. Isang matinding pandidiri ang bumalot sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ang baso sa loob ng basurahan, hinayaan itong mahulog at mabasag sa gitna ng mga tira-tirang pagkain, isang simbolikong pagtatapon sa anumang dumi na iniwan ng babaeng iyon sa kanyang tahanan. Nang dapit hapon, dumating si Marcus na may dalang mga pasalubong. Ang kanyang kilos ay tila isang perpektong ama at asawa. Ngunit para kay Rachel, ang bawat galaw nito ay tila isang dula-dulaang wala ng saysay. Pagkatapos ng hapunan, habang sila ay nasa loob ng kanilang silid, hinawakan ni Marcus ang balikat ni Rachel. Napansin ko kasing dumarami na ang stress mo rito sa bahay. Pagsisimula ni Marcus, ang boses nito ay puno ng pekeng pagkalinga. Kinausap ko si Mama na pagkasunduan naming ipadala muna kayo ng mga bata sa probinsya sa Makalawa. Isang buwang bakasyon para makapag-relax kayo. Kailangan ko rin kasi ng katahimikan dito para sa malaking project na ginagawa ko sa opisina. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila lalong naging matalas sa balat ni Rachel. Ang bakasyon na sinasabi ni Marcus ay hindi para sa kanyang kapakanan, kundi isang paraan upang tuluyan siyang ilayo at mabulag sa mga planong balak nilang gawin sa kanyang likuran. Ang kanyang silid na dati ay itinuturing niyang santuwaryo ng pag-ibig ay tila naging isang malapad na bilangguan. Tumango si Rachel, hindi dahil sumasang-ayon siya, kundi dahil kailangan niyang paglaruan ang pagkakataon. Kung iyan ang sa tingin mong makakabuti, Marcus.
Nang patayin ni Marcos ang ilaw na iwang dilat ang mga mata ni Rachel sa gitna ng kadiliman, ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat na ang pintuan ng kanyang dating buhay ay tuluyan ng pinid. Sa gitna ng gabi ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng kanyang asawa at ang piping sigaw ng kanyang pusong naghahanap ng katarungan. Paano niya magagawang lumaban kung ang taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti na siyang itinataboy palabas ng sarili niyang buhay? Ang bawat tupi ng damit na inilalagay ni Rachel sa maleta ay tila mga piraso ng isang buhay na nais na niyang takasan. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng pag-ibig ay tila naging isang malamig na bodega ng mga pangarap na naudlot. Sa bawat pagpihit ng zipper, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Wala nang luha ang natitira para sa mga taong sadyang itinataboy siya palabas ng sariling tahanan. Si Marcos ay nakatayo sa may hamba ng pinto. Isang mapanuring ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito habang pinapanood ang bawat galaw ni Rachel. Para sa kanya, ang pagsang-ayon ni Rachel na magbakasyon sa probinsya ay isang tanda ng tagumpay, isang patunay na muli niyang napaikot ang asawa sa kanyang mga palad. Mabuti yan, Hon, para naman maiba ang paligid niyo ng mga bata. Don't worry, ako na ang bahala rito sa bahay. I'll make sure everything is in order when you get back. Wika ni Marcos, ang boses nito ay puno ng kumpiyansang tila nakamit na ang lahat ng nais. Hindi tumingin si Rachel. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpapaliyab sa apoy ng kanyang determinasyon. Salamat, Marcos. Alam kong hindi mo pababayaan ang bahay natin. Tugon ni Rachel, isang sagot na may nakatagong kahulugan na tanging lamang ang nakakaalam. Nang sumapit ang araw ng pag-alis, hinatid sila ni Marcos hanggang sa istasyon. Ngunit sa halip na tumuloy sa malayo, mabilis na nag-iba ng direksyon si Rachel matapos siguraduhing ligtas na nakarating ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang mapagkakatiwalaang tiyahin sa kalapit na bayan. Bumalik siya sa Maynila nang palihim bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang pag-asa. Isang tahimik na apartment sa gitna ng lungsod ang naging pansamantalang santuwaryo ni Rachel, isang lugar na inihanda ni Gabriel para sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng maliit na unit ay tila isang gamot sa kanyang pagal na isip. Sa gitna ng silid na kalatag ang mga dokumento at isang laptop ang mga armas na gagamitin niya sa pakikipagdigma sa anino. Dumating si Gabriel, bitbit ang ilang mga papeles. Ang pagod sa mukha nito ay hindi kayang itago ang sigla ng kanyang mga mata tuwing nakikita si Rachel. Sa bawat gabi na magkasama nilang binubuo ang mga piraso ng katotohanan, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang muling nabubuhay sa pagitan nila. Masyado ka nang nagpapapagod, Rachel. You need to rest. Banayad na paalala ni Gabriel habang tinitingnan ang babaeng abala sa pagre-review ng mga bank transfers ni Marcos. Hindi ko kayang tumigil, Gabriel. Bawat segundo na lumilipas, pakiramdam ko ay lalong lumalalim ang bitag na ginawa nila para sa akin. Sagot ni Rachel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitok sa screen. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Rachel dahil sa lamig ng gabi. Nang walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang suot na jacket at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ng babae. Ang init mula sa damit at ang pamilyar na amoy ni Gabriel ay tila isang yakap na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa puso ni Rachel. Nagtagpo ang kanilang mga paningin isang sandali ng pag-unawa na higit pa sa anumang salita. Nandito lang ako, Rachel. Hinding-hindi kita bibitawan. Pabulong na wika ni Gabriel. Sa gitna ng dilim at hirap, ang mga salitang yon ay tila isang munting bituin na nagbibigay ng liwanag. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nila ang isang malaking butas sa mga transaksyon ng kumpanya ni Marcos. Hindi lamang ito simpleng pagtataksil sa relasyon, ito ay isang malawakang pandaraya sa buwis na maaring magpabagsak sa buong imperyong itinayo ng asawa.
Ang bawat dokumento ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nagpapakita ng tunay na anyo ng halimaw na pinakasalan niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng magliwanag ang screen ng cellphone ni Rachel. Isang alerto mula sa home security camera na palihim niyang ipinakabit sa kanilang silid tulugan bago siya umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Rachel habang binubuksan ang video feed. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa maliit na screen nakita niya ang pintuan ng kanilang kwarto na dahan-dahang bumubukas. Pumasok si Marcus, suot ang isang malapad na ngiti, at kasunod nito ang isang babaeng tila pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Clara, ang panonood sa kanilang pagpasok sa mismong kama kung saan binuo ni Rachel ang kanyang mga pangarap ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos at tawa ng dalawa na nakikita niya ng malinaw sa screen ay tila isang formal na paglibing sa natitira pa niyang pag-ibig. Naramdaman ni Rachel ang pagtulo ng isang mainit na luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat tinititigan ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil. Sa bawat segundo ng video ang kanyang pighati ay unti-unting nagiging isang malamig at matalim na puot. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Marcus sa loob ng tahanang binuo nila habang iniisip niyang ligtas na naligaw ang asawa sa malayo? Ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ay tila isang malupit na saksi sa unti-unting pagpatay sa natitirang bahagi ng puso ni Rachel. Doon sa maliit na bintana ng katotohanan, nakita niya ang bawat haplos at tawa ni na Marcus at Clara sa loob ng silid na itinuturing niyang sagrado. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ay natuyo na at napalitan ng isang nanunuot na galit na kasing talas ng kristal. Pinindot niya ang record button nang may nanginginig ngunit determinadong daliri. Ang bawat segundo ng kanilang pagtataksil ay magiging bala na gagamitin niya upang bawiin ang kanyang buhay. Nabalik lamang ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malambot na dampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Isang tahimik na pag-unawa ang namayani sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang lalim ng sugat. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang munting kanlungan sa gitna ng unos na kinakaharap ni Rachel. Lumipas ang ilang araw at dumating ang itinakdang oras ng kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan. Sa kanyang pagtapak sa pintuan, sinalubong siya ni Marcus na may suot na maskara ng isang mapagmahal na asawa. Hawak nito ang isang kumpol ng pulang rosas. Ang bango nito ay tila isang mapanlinlang na pabango na nagtatago ng baho ng kanyang mga lihim. "Welcome home, Mahon. I missed you so much," wika ni Marcus bago hinalikan ng noo ni Rachel. Ang dampi ng mga labi nito ay nagdulot ng kilabot at matinding pandidiri sa kanyang buong sistema, ngunit pilit siyang ngumiti. "Miss na rin kita, Marcus. Salamat sa bulaklak," tugon ni Rachel. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kahangahangang pagganap ng isang asawang walang kaalam-alam sa katotohanan. Pagpasok niya sa kanilang silid tulugan, sinalubong siya ng isang pamilyar ngunit nakasusuklam na amoy. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Clara ay nananatili pa rin sa hangin, tila isang bakas ng isang mananakop na ayaw umalis. Paglapit niya sa kama, napansin niya ang bahagyang gusot sa dulo ng kumot na hindi maayos na naitupi. Ang bawat detalye ay tila isang sigaw ng paghamon sa kanyang dignidad. Kinuha ni Rachel ang florera at inilagay ang mga rosas ni Marcus sa ibabaw ng side table. Pagkatapos isa-isa niyang hinugot ang mga talulot ng rosas dahan-dahan at may matinding diin. Dinala niya ang mga ito sa banyo at isa-isang itinapon sa loob ng inidoro. Sa bawat paghila niya ng flush, pinanood niya ang pag-ikot ng tubig hanggang sa mawala ang lahat ng kulay pula
Tila isang ritual ng paglilinis sa bawat kasinungalingang ibinigay sa kanya ng asawa. Nang gabing iyon, lumapit si Marcos sa kanya habang hawak ang isang makapal na folder. "Hon, ito na, yung huling paper para sa investment natin. Kinuha ko na rin ang pirma ni Mama. Ikaw na lang ang kulang para masecure na natin ang para sa mga bata." Tiningnan ni Rachel ang mga dokumento. Alam niyang ito na ang huling hakbang upang simutin ang kanyang yaman. Ngunit sa tulong ni Gabriel, nagawa niyang palitan ang isang pahina sa gitna ng tumpok ng mga papel. Isang pahina na naglalagay ng 30 araw na palugit bago maipatupad ang anumang paglipat ng ari-arian, isang sapat na panahon upang mailunsad niya ang kanyang huling pagsalakay. "Sige Marcos, kung ito ang ikabubuti natin," sabi ni Rachel habang pinipirmahan ang papel ng walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng asawa. Hindi alam ng lalaki na ang bawat tinta ng panulat ni Rachel ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang kasakiman. Madaling araw na at mahimbing na ang tulog ni Marcos. Bumangon si Rachel upang uminom ng tubig, ngunit napatigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa opisina ni Marcos sa kabilang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang niya ay tila isang anino sa dilim. Narinig niya ang boses ni Marcos na tila may kausap sa telepono, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Clara. Isang mas malamig at mas seryosong tono ang ginagamit nito. "Siguraduhin mo lang na plansado ang lahat ng records, attorney. Pagkatapos ng ika-10 anniversary party namin sa susunod na linggo, ihahain na natin ang annulment. Gagamitin nating basihan ang kanyang mental instability. Palalabasin nating nawawala na siya sa sariling katinuan mula nang mawala ang mga magulang niya. Hindi siya makakakuha ng kahit isang kusing at lalong hindi niya makukuha ang mga bata." Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok na nagpayanig sa buong mundo ni Rachel. Hindi lamang ang kanyang yaman ang nais nilang kunin, nais din nilang tadtarin ang kanyang pagkatao at ilayo sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap, ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa malamig na pader upang hindi siya tuluyang mabuwal sa tindi ng katotohanan. Paano niya haharapin ang ganitong katinding kasamaan kung ang taong pinangakuan siyang iibigin habang buhay ay siya palang naghahanda ng hukay para sa kanyang buhay at katinuan? Ang bawat pintig ng puso ni Rachel ay tila isang babalang nais kumawala sa kanyang dibdib. Matapos marinig ang plano ni Marcos na palitawing baliw siya ang sariling bahay na binuo niya sa loob ng 10 taon, ay naging isang masukal na gubat na puno ng mga patibong. Hindi na siya ligtas. Bawat titig ng kanyang biyenan at bawat haplos ni Marcos ay tila isang pagsusuri kung kailan siya tuluyang bibigay sa ilalim ng bigat ng kanilang mga kasinungalingan. "Hon, gising ka na pala. Bakit parang hindi ka mapakali?" Ang boses ni Marcos mula sa pinto ng kusina ay tila isang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok. Napatigil si Rachel sa pag-aayos ng mga nilabhan. Sa loob ng tumpok ng mga puting bimpo ay nakatago ang kanyang burner phone, ang tanging tulay niya kay Gabriel at sa kanyang kalayaan. "Medyo sumasakit lang ang ulo ko, Marcos. Baka kulang lang sa pahinga." Mahinahong sagot niya habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Iniiwas niya ang kanyang paningin upang hindi mabasa ng asawa ang takot na naglalaro sa kanyang mga mata. Lumapit si Marcos, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagduda na tila isang mangangaso na nanunubok sa kanyang huli. "Lagi na lang masakit ang ulo mo nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor na inire-rekomenda ni Mama. Para sa ikabubuti mo rin yon, Rachel. Ayaw naming lumala ang kondisyon mo at kung ano pa ang magawa mo sa mga bata." Ang bawat salita ni Marcos ay tila isang hibla ng sapot na unti-unting bumabalot sa leeg ni Rachel. Alam niyang inihahanda na nito ang entablado
Para sa kanyang pagbagsak, ginagamit ang pagmamahal niya sa mga anak upang takutin siya. Ayos lang ako, Marcus. Stress lang ito sa pag-aayos ng mga gamit niyo. Eksaktong sa sandaling iyon, naramdaman ni Rachel ang isang mahinang panginginig mula sa ilalim ng mga bimpo sa laundry basket. Isang tawag mula kay Gabriel. Ang mahinang liwanag na nagmumula sa ilalim ng tela ay tila isang nagbabagang apoy na maaring tumupok sa lahat ng kanyang lihim na plano kung makikita ito ni Marcus. Napansin ni Marcus ang bahagyang paggalaw ng mga damit sa basket. Ano yon? Parang may naririnig akong nag-vibrate sa loob niyan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rachel. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang dila ay tila naging bato sa tindi ng kaba. Yung phone ko siguro sa bulsa ng apron ko. Baka may nag-aalok lang uli ng kung anong produkto. Mabilis na palusot niya habang kinakapa ang kanyang pangunahing telepono sa bulsa upang ipakita rito, ngunit ang panginginig sa basket ay hindi pa rin tumitigil. Tila nananadya ang tadhana sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang lumapit si Marcus sa laundry basket. Ang kamay nito ay unti-unting bumababa upang hawiin ang mga damit at hanapin ang pinagmumulan ng ingay. Hayaan mo na ako na ang kukuha. Baka importante o baka kung sino na ang tumatawag sa iyo. Sa tindi ng desperasyon, sadyang nasagi ni Rachel ang isang basong kristal na nasa tabi niya sa counter. Ang pagkabasag ng bubog sa matigas na sahig ay lumikha ng isang matinding tunog na umagaw sa atensyon ni Marcus. Ang mga pira-pirasong kristal ay kumalat sa paanan nila isang hadlang na pansamantalang nagpahinto sa paglapit ng lalaki sa basket. Naku, pasensya na. Ang lampak ko talaga. Hindi ko napansin. Wika ni Rachel agad siyang yumuko upang kunwari ay pulutin ang mga bubog. Kahit na ang totoo ay nais lamang niyang harangan ang daan patungo sa basket. Mag-ingat ka nga, Rachel, kita mo na pati simpleng paghawak ng baso, hindi mo na magawa ng maayos. Iyan ang sinasabi ko, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Pagalit na, sabi ni Marcus, ngunit pansamantala itong lumayo upang kumuha ng gamit na panlinis. Mabilis na kinuha ni Rachel ang burner phone mula sa basket at itinago ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman niya ang sariling mabilis na tibok ng puso. Ang init ng aparato ay tila isang paalala ng panganib na kanyang tinatahak. Nang bumalik si Marcus ang kanyang mga mata, ay nanatiling mapanuri, tila hindi kumbinsido sa nangyari. Akin na ang phone mo, Rachel. Biglang utos ni Marcus nang matapos itong maglinis. Bakit may kailangan ka ba? Tanong ni Rachel, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ipapatingin ko sa IT specialist sa office. Baka may mga kung ano-anong tawag na nakakadagdag sa pagkalito mo. Ako na ang mag-aayos nito para magkaroon ka ng kapayapaan. I'll keep it for a while, wika ni Marcus, habang kinuha ang pangunahing telepono mula sa kamay ni Rachel nang may halong puwersa. Naiwang nakatayo si Rachel sa gitna ng kusina. Pakiramdam niya ay tuluyan ng naputol ang kanyang ugnayan sa labas na mundo. Ang bawat hakbang ni Marcus palayo ay tila paghigpit ng kadena sa kanyang mga paa. Hindi niya alam na sa sandaling iyon inihahanda na ni Marcus ang isang tracking software na magmamanman sa bawat galaw niya sa loob ng bahay. Paano na siya makikipag-ugnayan kay Gabriel kung ang bawat kilos niya ay nakatali na sa mga mata ng taong nais siyang ituring na baliw? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng malawak na tahanang ito ay tila isang mabigat na pasaning unti-unting dumudurog sa balikat ni Rachel. Habang wala si Marcos at ang biyenang si Doña Carmen, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mapakla at mahirap hingahin. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nabasag nang marinig niya ang tunog ng pagpihitit ng lock sa pangunahing pinto. Hindi ito ang maingat na pagbukas ni Marcos. Ito ay isang marahas at mayabang na pagpasok ng isang taong
tila nagmamay-ari na ng buong pamamahay. Pumasok si Clara na tila isang reyna, suot ang isang mamahaling bestida na alam ni Rachel na binili gamit ang perang ninakaw sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na takong sa makintab na sahig ay tila mga dagok na nagpapaalala kay Rachel ng kanyang pagkatalo. Hindi man lang nag-abalang bumati si Clara. Sa halip tiningnan niya ang paligid ng may pagkainip at pagkasuklam. Ate Rachel, hanggang kailan ka ba magtitiis dito? Napakalungkot naman ang bahay na ito. Kasing lungkot ng mukha mo. Simula ni Clara, habang naglalakad, patungo sa kusina upang kumuha ng tubig nang hindi nagpapaalam. Isang mapang-uyam na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. You know, Marcus is getting really tired. Pagod na siyang magpanggap na mahal ka pa niya. He's just waiting for the right moment to throw you out like a piece of garbage. Napatigil si Rachel sa kanyang ginagawa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginig sa takot. Sa ilalim ng kanyang suot na apron, maingat niyang pinindot ang record button ng kanyang burner phone na nakatago sa kanyang bulsa. Bakit ka ba nagmamadali? Clara, kung talagang mahal ka niya, bakit kailangan niyo pang dumaan sa panloloko at pagnanakaw sa akin? Lalong lumapad ang nangisi ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at kayabangan. It's not stealing if he gives it to me willingly, ate. At huwag kang pakasisiguro. I have enough leverage to make him do what I want. May hawak akong mga dokumento na pwedeng magpabagsak sa kanya kung hindi siya magmamadali sa divorce niyo. Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo na ang lahat at umalis ka na habang may konti ka pang dignidad na natitira. Ang pag-amin ni Clara sa kanyang pag-blackmail kay Marcus ay tila isang mahalagang piraso ng puzzle na sadyang inihulog nito sa kamay ni Rachel. Ang bawat salita ng pagmamayabang ng babae ay nakatatak na ngayon sa loob ng digital record. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagiging mapangahas ng dalaga. Nagsimulang maghalughog si Clara sa mga gamit sa sala, tila naghahanap ng kung anong mapaglalaruan o nananakaw. Ano ba itong lumang kahon na ito? Napakapangit, hindi bagay sa dekorasyon ko kapag ako na ang nakatira rito. Wika ni Clara habang hinahawi ang isang maliit na cabinet sa sulok. Sa kanyang pagmamadali at kawalan ng ingat, nasagi ng kanyang braso ang isang kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng mga libro. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahon sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng tensyon. Nagkalat ang ilang mga lumang litrato at mga papel mula sa loob nito. Ngunit sa gitna ng mga kalat, isang kulay asul na folder ang bahagyang bumukas. Inilalantad ang isang bahagi ng dokumentong may titulong Legal Action for Fraud and Adultery na may lagda ni Gabriel sa ibaba. Napatigil si Clara, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang yumuyuko upang abutin ang folder. Ano ito, Rachel? Anong ibig sabihin nito? Ang puso ni Rachel ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang kaba ay tila naging yelo na nagpapatigas sa kanyang buong katawan. Hindi niya inaasahang mahahanap ni Clara ang lihim na folder na yon ng ganoon kabilis. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay naging kasing talas ng isang kutsilyo habang ang kamay ni Clara ay unti-unti nang humahawak sa ebidensyang maaring magpabago sa lahat. Paano na maipagpapatuloy ni Rachel ang kanyang plano kung ang kanyang huling baraha ay nasa kamay na ng kanyang pinakamahigpit na kaaway? Sa gitna ng tensyon at ng mapanuring titig ni Clara, mabilis na kumilos si Rachel. Bago pa tuluyang mabasa ng dalaga ang nilalaman ng asul na folder, marahas itong hinablot ni Rachel mula sa kanyang kamay. Ang bawat daliri ni Rachel ay bumaon sa karton ng folder, isang simbolo ng kanyang hindi matitinag na determinasyon na protektahan ang kanyang mga huling baraha. Huwag mong hawakan ang mga gamit na hindi sa iyo, Clara. Hindi dahil pinapayagan kang pumasok dito, ay may karapatan ka ng maghalughog sa mga alaala ng mga magulang ko. Malamig na wika ni Rachel.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng galit na hindi pa kailanman nakikita ng dalaga. Napaatras si Clara, ang kanyang kayabangan ay pansamantalang napalitan ng pagkagulat. Masyado kang defensive, ate. Wala namang halaga sa akin ang mga lumang papel mo. Sa huling pagkakataon, nag-iwan si Clara ng isang mapang-uyam na tingin bago tuluyang lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang matataas na takong ay unti-unting naglaho sa kalsada. Nang masiguro ni Rachel na wala na ang kaaway, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng kaba. Ngunit alam niyang wala na siyang oras para manghina. Kailangan niyang tapusin ang bitag na magsisilbing proteksyon para sa kanyang mga anak. Kinabukasan, sa loob ng tahimik na opisina ni Gabriel, ang hangin ay puno ng seryosong atmosfera. Nakalatag sa malawak na mesa ang mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ng pamilya ni Marcos. Isa-isang binasa ni Rachel ang mga kasunduan para sa pagtatayo ng isang irrevocable trust fund para kina Nathan at Sophie. Dito ang lahat ng kanyang minanang kayamanan at mga ari-arian ay direktang mapupunta sa pangalan ng mga bata na hindi maaring galawin ni Marcos o ng kahit na sinong tauhan nito. Sigurado ka na ba rito, Rachel? Kapag napirmahan mo na ito, wala nang bawian. Maaring maging mitya ito ng mas malaking gulo kapag nalaman ni Marcos na wala na siyang kontrol sa pera mo. Banayad na paalala ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitok kay Rachel nang may malalim na paghanga at pag-aalala. Ito lang ang tanging paraan, Gabriel. Mas mabuti nang magkagulo basta alam kong ligtas ang kinabukasan ng mga anak ko. Ayaw kong lumaki silang walang-wala dahil lang sa kasakiman ng ama nila. Determinadong sagot ni Rachel habang hinahawakan ang panulat. Ang bawat pirma ni Rachel sa mga dokumento ay tila isang panata ng pag-ibig ng isang ina. Naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan sa bawat pagkiskis ng tinta sa papel. Kasabay nito, inihanda na rin ni Gabriel ang petisyon para sa pag-freeze ng lahat ng assets ng kumpanya ni Marcos dahil sa mga natuklasan nilang irregularidad at pandaraya sa buwis. Ang bitag ay plansado na. Ang bawat anggulo ay walang kawala. Matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, naramdaman ni Rachel ang labis na kapaguran. Napasandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit at malambot na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Iminulat ni Rachel ang kanyang mga mata at nakita si Gabriel na nakatitig sa kanya ng may pambihirang lambing. Magiging maayos din ang lahat, Rachel. Pangako hindi kita pababayaan. Pagkatapos nito, makakahinga ka na rin ng maluwag. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang init ng kanyang kamay at ang katapatan sa kanyang boses ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat sa puso ni Rachel. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na puno ng mabubulaklak na salita, kundi isang pag-ibig na handang manindigan sa gitna ng unos. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, isang sandali ng kapayapaan at pag-asa na matagal nang ipinagkait kay Rachel. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ligayang akala niya ay kinalimutan na ng panahon. Isang bahagyang kaparangiti ang sumilay sa mga labi ni Rachel, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming buwan. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay muling binalot ng anino ng realidad. Tiningnan ni Gabriel ang kalendaryo sa kanyang mesa. Ang petsang nakabilog ng kulay pula ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Ito na, Rachel. Bukas na ang inyong ika-10 anniversary party. Wala nang atrasan ito. Handa ka na bang harapin ang lahat at tuluyang kumawala? Seryosong tanong ni Gabriel. Tumingin si Rachel sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang dilim ay nagsisimulang bumalot sa lungsod. Ang kanyang muka ay tila isang estatwang gawa
sa marmol, matigas malamig, at handang mabasag para sa isang bagong simula. Paano kaya tatanggapin ni Marcus ang regalo na inihanda ni Rachel para sa kanilang anibersaryo habang ang buong mundo nito ay nakasalalay na lamang sa isang manipis na hibla ng kasinungalingan? Ang huling hapunan sa loob ng impyernong ito ay tila isang dula-dulaan ng mga anino at pagkukunwari. Sa gitna ng sala, ang hapagkainan ay puno ng mga masasarap na putaheng inihanda ni Rachel. Ang bawat ulam ay tila isang sining na ginawa nang may katumpakan, ngunit para sa kanya ang bawat subo ay tila mga tuyong dahon na walang lasa. Nakaupo si Marcos sa kabisera, ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng sigla habang pinag-uusapan ang gaganaping anibersaryo bukas. Sa tabi nito ay si Doña Carmen na may suot na mapagmataas ng ngiti, tila isang reynang naghihintay sa kanyang ganap na kapangyarihan. Bukas ang magiging pinakaimportanteng gabi para sa ating pamilya, Rachel, wika ni Marcos habang humihiwa ng karne. 10 years of marriage is a huge milestone. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo katatag. After the party, things will change for the better. We will be more stable, more secure. Napatitig si Rachel sa kanyang asawa. Ang bawat salita ni Marcos ay tila isang patalim na binalot ng pilus. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang katatagang sinasabi ng asawa ay ang tuluyang pag-agaw sa lahat ng kanyang ari-arian at ang pagtataboy sa kanya sa kangkungan. Ngunit tumango lamang siya, ang kanyang muka ay tila isang malawak at tahimik na karagatan na nagtatago ng isang napakalakas na unos sa ilalim. Oo, Marcos, maraming magbabago bukas. Pabulong na sagot ni Rachel, isang sagot na tila isang hula na hindi maintindihan ng mga kausap. Pagkatapos ng hapunan, nang masiguradong mahimbing na ang tulog ni Marcos at ni Doña Carmen, nagsimula na ang tunay na pagkilos ni Rachel. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang anino na maingat na gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Sinimulan niyang tanggalin ang bawat litrato ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Ang mga frame na dati ay naglalaman ng mga huwad ng ngiti ay iniwan niyang walang laman, tila mga butas na nagpapaalala sa kawalan ng laman ng kanilang pagsasama. Isang malaking itim na bag ang kanyang binuksan sa gitna ng kanilang silid. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga mahahalagang kagamitan, ang mga alahas na minana niya sa kanyang ina at ang mga legal na dokumentong magiging kalasag niya sa darating na araw. Sa bawat pag-impake niya, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat kilos niya ay may kasamang panalangin at matinding determinasyon. Pagpunta niya sa sala, tinitigan niya ang bawat sulok ng bahay. Ang tahanang binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila isang estrangherong lugar na ngayon. Ang bawat kasangkapan ay binili gamit ang kanyang pawis at dugo. Ngunit ang bawat isa rito ay may bahid na ng lason ng pagtataksil. Sa isang sulyap, tila nakita niya ang kanyang lumang sarili, ang babaeng naniwala, nagmahal at nagsilbi ng buong puso. Ngayon, ang babaeng iyon ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang matatag na inang handang sunugin ang tulay patungo sa nakaraan. Ang malakas at mababang ugong ng makina mula sa madilim na kalsada sa labas ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang malaking sasakyan. Sumilip si Rachel sa bintana at nakita ang isang malaking moving truck na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ito ang huling piraso ng kanyang plano. Ang mga tauhang inupahan ni Gabriel ay maingat na bumaba, ang kanilang mga kilos ay tahimik na tila mga magnanakaw sa gabi, ngunit sila ay nandito upang bawiin ang nararapat na pagmamay-ari ni Rachel. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan, ang mahinang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Ang malamig na hangin ng madaling araw
ay pumasok sa loob ng bahay, tila isang bagong buhay na bumabati sa kanya. Isa-isang inilabas ang mga kagamitang pinili ni Rachel, ang mga piano, ang mga antik na kasangkapan mula sa kanyang mga magulang, at ang bawat bagay na may halaga sa kanyang puso. Ang bawat paglabas ng gamit ay tila pagbawas sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nang halos wala nang matira sa sala, kundi ang 4 na pader at ang malamig na sahig, tumayo si Rachel sa gitna ng silid. Ang anino ng buwan ay pumasok mula sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanyang matatag na anyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik sa bukas. Sa huling pagkakataon, pumasok siya sa silid ni Marcus. Tinitigan niya ang kanyang asawang mahimbing na natutulog, hindi alam na ang lahat ng kanyang kasakiman ay guguho na sa loob ng ilang oras. Ang kamay ni Rachel ay napahawak sa burner phone. Sa kanyang bulsa, ang huling mensahe mula kay Gabriel ay nagliliyab sa kanyang isip. Ang lahat ay handa na, Rachel. Bukas pagdilat ng kanilang mga mata, wala na silang babalikan. Isang tanong ang naglaro sa isip ni Rachel habang dahan-dahan niyang isinasara ang pintuan ng bahay sa huling pagkakataon. Kakayanin kaya ni Marcus na mabuhay sa gitna ng kahungkagan na siya mismo ang lumikha? Ang araw na dapat ay pagdiriwang ng 10 taong pagsasama ay naging isang malamig na hukay ng katotohanan. Dumating si Marcus sa tapat ng kanilang tahanan, suot ang isang mamahaling Amerikana at isang ngiting tila pag-aari niya ang buong mundo. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang 2 babaeng nagpabagsak sa dignidad ng kanyang pagsasama, si Doña Carmen na nakasuot ng kanyang pinakamagarbong hiyas, at si Clara na animo ay isang reynang handa nang umupo sa trono. Bit-bit nila ang mga bote ng alak at mga bulaklak, handa nang tuluyang itaboy si Rachel sa gabing iyon, sa harap ng kanilang mga piling panauhin na inaasahan nilang darating anumang sandali. Ngayon ang gabi, ma, wika ni Marcus habang inilalabas ang susi. Pagkatapos nito, wala nang Rachel na kailangang pakisamahan. This house, the business, everything will finally be under my name. Dahan-dahang ipinasok ni Marcus ang susi sa seradura. Ang bawat mahinang pagpihit ng bakal sa loob ng lock ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang kabanata ng panloloko. Ngunit nang tuluyan ng bumukas ang malapad na pintuan ng hangin, na sumalubong sa kanila ay hindi amoy ng masarap na luto ni Rachel o ang pamilyar na bango ng mamahaling kandila na laging nakasindi sa sala. Ang hangin ay amoy alikabok, malamig at tila walang buhay. Humakbang si Marcus papasok, ngunit napatigil siya sa mismong bungad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang malawak na sala na dati ay puno ng mga antik na kasangkapan, mga mamahaling sofa, at mga dekorasyong pinaghirapang ipunin ni Rachel ay isa na ngayong malapad at tuyot na espasyo. Ang bawat hakbang niya sa semento ay lumilikha ng isang kakaibang alingawngaw na tila isang piping sigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Walang kahit isang kurtina sa mga bintana. Ang mga dingding ay hubad, tila mga sugat na iniwanan ng mga tinanggal na litrato ng kanilang pamilya. Marcus, ano ito? Nanakawan ba tayo? Bakit walang kahit na anong gamit dito? Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig, ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang napalitan ng matinding kalituhan. Mabilis na napatakbo si Marcus patungo sa kanilang silid, tulugan ang kanyang mga hakbang ay tila naghahatid ng balita ng kamatayan sa bawat sulok ng bahay. Ngunit ang bawat silid na kanyang buksan ay pare-parehong walang laman. Walang kama, walang damit. Wala kahit isang bakas ng presensya ng kanyang asawa. Ang tanging naiwan sa gitna ng malawak at bakanting sala ay isang maliit na puting kahon na nakapatong sa mismong sahig, tila isang munting alay sa gitna ng kahungkagan. Nanginginig ang mga kamay ni Marcus habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling regalo, kundi ang kanyang sariling
enhalikas na singsing na isinuko ni Rachel isang X-ray copy ng bank transfer na nagpapatunay na ang lahat ng pera ni Rachel ay nailipat na sa isang trust fund para sa kanilang mga anak at isang asul na USB drive. Ngunit ang pinakamabigat na bagay sa loob ay ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga papeles ng Leon at ang warrant para sa pag-freeze ng lahat ng assets ng kanyang kumpanya. No, this can't be happening. Sigaw ni Marcos ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit na tila isang hayop na nasugatan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay muling nabasag nang dahan-dahang bumukas ang gate sa labas. Ngunit hindi ito ang mga panauhing inaasahan nila. Mula sa malalaking bintana, nakita nila ang pagpasok ng dalawang sasakyan ng mga awtoridad. Ang asul at pulang liwanag mula sa itaas ng mga sasakyan ay nagbigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim at walang lamang sala. Pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme kasama ang isang pamilyar na anyo. Si Gabriel, nakatayo ang abogado sa tabi ng mga pulis, ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng takot. Ang kanyang titig kay Marcos ay puno ng pagkamuhi at hustisya. Mr. Marcos, may warrant of arrest po kami para sa inyo. Tax evasion, corporate fraud, at pagnanakaw ng ari-arian. Wika ng isang opisyal habang inilalabas ang mga posas. Nasaan si Rachel? Nasaan ang asawa ko? Nanginginig na tanong ni Marcos habang pilit na umaatras. Ngunit ang kanyang likuran ay tumama lamang sa malamig at hubad na pader ng bahay na siya rin ang sumira. Tumingin si Gabriel kay Marcos nang may pambihirang tatag. Wala na si Rachel, Marcos. Hindi na siya ang babaeng pwede mong saktan at manipulahin. Pinili na niyang lumayo at dalhin ang lahat ng nararapat sa kanya at sa mga bata. Ibinigay mo sa kanya ang lahat ng dahilan para iwan ka sa gitna ng kawalan. Habang isinasara ng mga pulis ang mga posas sa mga kamay ni Marcos, ang tanging maririnig sa loob ng bahay ay ang mahinang nanginginig na boses ni Doña Carmen na pilit na tumatawag sa kanyang anak at ang takot na mukha ni Clara na unti-unti nang umaatras sa dilim. Naiwan si Marcos na nakaluhod sa sahig ng kanyang sariling tahanan, isang tahanang wala ng laman, wala ng pag-ibig at wala ng kinabukasan. Paano nga ba haharapin ni Marcos ang bawat gabi sa loob ng rehas habang ang tanging alaala na naiwan sa kanya ay ang imahe ng isang bahay na kasing lamig at kasing hongkag ng kanyang sariling kaluluwa and beksibawo. Ang bawat kislap ng mga posas sa ilalim ng malamig na ilaw ng presinto ay tila isang mabalasik na paalala ng pagbagsak ng isang kaharian ng kasinungalingan. Sa loob ng madilim na pasilyo, ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay naghahatid ng isang uri ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay tila naging isang malabong bulong na lamang para kay Marcos habang dahan-dahan siyang isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang Amerikana, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay gusot na ngayon, tila ang kanyang sariling dangal na nayurakan ng sariling kasakiman. Sa labas ng kanilang bakanting tahanan, naiwang nakaluhod sa malamig na semento si Doña Carmen. Ang kanyang mga hiyas ay hindi na nagbibigay ng ningning. Sa halip ang mga ito ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang anyo. Ang kanyang mga tinig ng pagtawag sa anak ay tila isang piping pagsamo na pilit na binabasag ang katahimikan ng gabi. Samantala, si Clara ay pilit na umiiwas sa mga mata ng mga tao. Mabilis na tinatalikuran ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng lahat ng karangyaan. Ngunit sa pagsubok niyang tumakas, napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan, ang lahat ng account na inaasahan niyang pagmumulan ng kanyang pera ay sarado na at nasa ilalim ng imbestigasyon. Wala siyang kahit isang kusing na matatangay mula sa guhong iniwan ni Rachel. Lumipas ang ilang araw at ang balita tungkol sa pagbagsak ni Marcos ay naging usap-usapan sa buong lungsod.
Sa loob ng bisita ng bilangguan, nakaupo si Marcus sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid, bakas ang mga gabing walang tulog dahil sa pagsisisi at takot. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa kabila ng salamin at pumasok ang isang babaeng tila nagmumula sa isang panaginip. Si Rachel ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Wala ng bakas, ng pagod o takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad at isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa loob. Kinuha ni Marcos ang telepono nang may nanginginig na mga kamay. Rachel, hon please, tulungan mo ako. I'm sorry. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Niloko lang ako ni Clara. Please bawiin mo ang mga demanda. Gagawin ko ang lahat, magsisimula tayo uli. Tiningnan ni Rachel si Marcus nang diretso sa mga mata. Ang kanyang titig ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Marcus, hindi mo ako pwedeng gamitin uli. Hindi na ako ang babaeng sadyang nagbubulag-bulagan dahil sa pag-ibig. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay bunga ng bawat desisyong ginawa mo. Pero ang mga bata, Rachel, kailangan nila ng ama. Paano sila lalaki nang wala ako? Pagmamakaawa ni Marcus ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ang mga bata ay nasa maayos na kalagayan, Marcus. Sila ay malaya na sa laso ng kasinungalingang itinanim mo sa loob ng bahay na yon. Lalaki silang alam ang kahalagahan ng katapatan at respeto, mga bagay na hinding-hindi mo na ibigay sa amin. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Rachel. Ang kanyang boses ay tila isang huling hatol na hindi na maaring mabago. Rachel, please don't do this to me. Sigaw ni Marcus habang pilit na kinakalampag ang salamin gamit ang kanyang mga kamay. Ang bawat pagtama ng kanyang balat sa makapal na kristal ay lumikha ng isang tuyot na tunog na hindi man lang nagpagitla kay Rachel. Tumayo si Rachel at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Pinatawad na kita, Marcus. Hindi dahil deserve mo kundi dahil kailangan ng puso ko ng kapayapaan upang makapagsimulang muli. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan mo sa batas at sa moralidad. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Tumalikod si Rachel at dahan-dahang lumakad palayo sa salamin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglipad patungo sa kalayaan. Sa labas ng presinto ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tila isang bagong simula para sa isang inang nagtagumpay sa gitna ng unos. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at isang tahimik na pangako ng katapatan. Naiwan si Marcus na nakatingin sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na tibok ng puso at ang nakabibinging katahimikan ng pagsisisi. Ang bawat segundo sa loob ng rehas ay magiging isang paalala ng bawat sandaling ipinagpalit niya ang tunay na pag-ibig sa isang huwad na karangyaan. Paano nga ba itutuloy ni Marcus ang kanyang buhay sa loob ng kadiliman habang ang tanging imaheng naiwan sa kanyang isip ay ang mukha ng asawang hindi na niya kailanman muling mahahawakan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng nakaraang bagyo. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay banayad at may dalang init na hindi nakakapaso, kundi tila isang haplos ng pag-asa sa balat. Sa isang tahimik na kalsada sa labas ng maingay na lungsod, isang maliit na gusali. Ang nakatayo ang pintuan nito ay may nakasabit na karatula na gawa sa kahoy, Rachel's Hearth. Sa loob ang hangin ay puno ng nakakahumaling na bango ng bagong luto na tinapay at banilya. Ang bawat sulok ng tiyangge ay maayos at maliwanag malayo sa madilim at mapanglaw na atmosfera ng dati niyang tahanan. Si Rachel ay abala sa likod ng counter, ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay mahusay na ngayon
sa pag-aayos ng mga pastries. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. "Mommy, look at Nathan's drawing." Ang masayang tinig ni Sophie ay pumuno sa silid habang tumatakbo ito patungo sa kanya hila-hila ang nakababatang kapatid. Ngumiti si Rachel, isang tunay at malalim na ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Binuhat niya ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang presensya ng kanyang mga anak ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang mga sugat. Sa bawat tawa nila, tila unti-unting nabubura ang mga alaala ng gabi ng pagtataksil at panlilinlang. Nang tumingin si Rachel sa labas ng malapad na bintana, panandali ang naglakbay ang kanyang isip sa kabilang panig ng mga rehas kung saan si Marcus ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para palayain si Marcus, kundi para palayain ang sarili niya mula sa tanikala ng puot. Ang katarungan ay naigawad na at ang bawat isa sa kanila ay umani na ng bunga ng kanilang mga itinanim. Si Doña Carmen ay nananatiling nag-iisa sa isang maliit na apartment malayo sa karangyaan, habang si Clara ay naglaho na sa dilim ng sarili nitong mga maling desisyon. Ang maliit na dekorasyong tanso sa ibabaw ng pinto ay dahan-dahang gumalaw, naglalabas ng isang malambing na tunog ng bakal na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang panauhin. Pumasok si Gabriel, suot ang kanyang pamilyar na seryosong mukha na agad lumalambot sa tuwing nakikita si Rachel. May dala siyang isang kumpol ng mga ligaw na bulaklak, hindi ang mga mamahaling rosas na puno ng kasinungalingan, kundi mga bulaklak na sumasalamin sa katatagan at paglago sa gitna ng kagubatan. "Nagugutom ang paborito mong abogado. May natira pa bang paborito kong bread?" Biro ni Gabriel habang inilalapag ang mga bulaklak sa counter. Tumawa si Rachel, isang malamyos na tunog na tila isang himig sa pandinig ni Gabriel. "Lagi namang may nakatabi para sa iyo, Gabriel. Salamat sa pagbisita." Paglapit ni Gabriel, napansin niya ang isang bahagi ng puting harina na naiwan sa pisngi ni Rachel. Nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang kamay at maingat na pinunasan ng mantsa gamit ang kanyang hinlalaki. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang distansya sa pagitan nila, ay napuno ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa pagnanasa, kundi sa malalim na respeto at pangako ng katapatan. Tinitigan ni Rachel ang mga mata ni Gabriel at doon niya natagpuan ang bintana, patungo sa isang kinabukasang hindi na niya kailangang katakutan. "Ready ka na ba para sa sunset walk natin kasama ang mga bata?" Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang pangako ng kapayapaan. "Ready na kami, Gabriel. Handa na ako sa lahat ng darating," sagot ni Rachel habang hinahawakan ang kamay ng kanyang mga anak. Habang naglalakad sila, palabas ng tindahan ng langit ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong pagtatapos ng araw. Ang bawat hakbang ni Rachel sa tabi ni Gabriel at ng kanyang mga anak ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal nagtiis, kundi sa kung paano ka bumangon at muling pumili ng kaligayahan. Natutunan ni Rachel na ang bawat pagkabigo ay tila isang paglilok sa ating pagkatao upang maging mas matatag. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng guho. Sa bawat sugat may nagtatagong aral, sa bawat gabi may naghihintay na bukang liwayway. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na manatiling buo sa gitna nito. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang malayang kalawakan kung saan ang bawat isa ay maaring lumipad ng magkasama ng may tiwala at katapatan. At sa hapon na yon, sa gitna ng halimuyak ng mga tinapay at ang init ng paglubog ng araw, nahanap ni Rachel ang kanyang tunay na tahanan, isang tahanang binuo sa katotohanan, katarungan at walang hanggang pag-asa.